dito po sa number 1 na programa sa radyo, Likod Bayan ni Tony Falcon. Magandang hapon sa iyo, Brother June. Yes, ganun din sa iyo, kasamang Tony. Magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao. Nagbabalik po si Brother June dito po sa DWAD 1098 kHz News AM. Magandang hapon po. Kanina, marami kang bisita rito, pinapunta mo rin sila rito. Alas 11 na, andito na eh. Yes. Nandito na sila. Yes, Nagantay ng hanggang alauna. Tapos sabi na, alis na raw sila. Yes, Okay, no problem ka. Kung hindi dati, mamaya ako naman ang mapaya sa inyo. yes, ako po ay humingi ng pasensya at saka kasamang Tony. Sana po wag silang magtampo sapagkat lahat po ng takbo po ng inyong abang lingkod na si Brother June Ugari po ay lahat po talaga emergency. Kaya saka wag po kayo tubiling mag-isip ng ito po ay scam sapagkat inanyayahan ko po worldwide kahit na ang aking mga idol na pinakamatitindi. Kasama po dyan si Brother Tony Falcon at lahat po ng radio worldwide po ay sumusubaybay sa akin pong ginagawa ngayon dito sa Likod Bayan. Back to you, Brother Tony. Alright, tuloy-tuloy tayo. Tingnan natin kung nasa na yung mga pasyente niya. Okay, mamaya pag-usapan natin yung stroke, no? Brother Jim. Alright, sa unang arakada ng ating programa, siyempre doon sa mga nakikinig sa atin, nandyan po ang marami tayo pa nakalinyang sponsor dito mamaya po sa second part ng programa natin. Nice mo. Oh, tingnan ko muna meron tayo nasa linya, Erman Patulot. Tingnan natin kung nasa linya pa, line 1. Alright, Erman Patulot, please come in. Ang magaling na anchorman si Tony Ataya Corpus. Andito po ngayon sa Pasig City kung saan may medical mission dito sa mismong Balang City Hall. Pero ang masasabi ko lang, wala akong nakikita kahit isang man lang po siya na nanalo itong nakaraang eleksyon. Kung tutusin, parang na sila dapat magservisyo pero hindi pa sila active. Ano ba yan? Kanino ba Medwin yan? Mayor Maribel, ano? Eusebio? Ano ba lugar yan? Pasig. Okay, kala ko Pasay. Okay. Sige, tuloy mo. Ako ang barangay chairman ng Barangay Rosario na si Kay Vilacruz, laging nasa kanyang opisina. Niya, bagamat hindi ito pinalad na manalo itong nakaraang eleksyon. Sapagkat siya dahil hindi ito independente at walang partido at hindi naman katikid ng state administration. Ganun pa man, maayos ang kanyang pagsiservisyo at wala naman tayong masasabi. Siyempre kasamang Tony, malapit na naman ng eleksyon ng barangay sa October. Dapat ang kandidato na tatakbo ay karapat-dapat at hindi sariling kapakanan lang ang kanilang hinahangat. Kami yung mga reporter na nakatalaga sa eastern part of Metro Manila at Talarigan na Rizal, lagi natin tututukan ng mga tiwali at hindi maayos na pagsilingkod sa kanilang nasasakupan lugar. At pupunahin natin itong at hindi natin palulos ito ng mga media. Kami ang mata ng media at mata ng bayan, lagi kaming sumusubaybay sa mga tiwaling gawain. At kami naman nagkukunin sa tunay na dililingkod ng bayan. Mula sa Luzon ng Pasig, ako si Herman Patulot ang nag-uulat sa programang Likod Bayan ni kasamang Tony Falcon sa DWAD Radio. Alright, maraming salamat. Tuloy-tuloy tayo yung mga feeders natin. Mga kaibigan at kung may mga nais silang ibarating, yan naman mga kaibigan ni Tony Falcon. Alright, standby lamang yung ating mga practicomers dyan ng PUP. Okay. Unahin natin si ID. ID, standby ka muna dyan. ID, standby ka muna dyan sa report mo. Okay, balikan natin mamaya yan. Siyempre, narito na ang paalala po sa atin na kita muna natin PUP. Presyo ng petrolyo muling nagtaas mga kaibigan. Narito ang report ni ID. Go ahead. Nagtaas muli ng presyo sa petrolyo ang kumpanya ng langis sa bansa dahil alas 6 umaga na pinangunahan ng Shell, Petron, Chevron, kasama rin ng Sea-Oil. Nasa piso at 60 sentimo kada litro ang tinaas ng presyo ng premium unleaded at regular gasoline. Piso kada litro sa kerosene at 75 sentimo kada litro sa diesel. Muling kinatwiran naman ni Rafi Ledesma ng Petron na muling nagmahal ang inangkat nilang produkto sa international na merkado na dahilan ng panibago nilang pagtataas. Dahil dito, lumobo na ang presyo ng premium gasoline mula 52 hanggang 56 pesos kada litro, habang ang diesel naman ay nasa higit 46 pesos na kada litro.
Kagad namang sumugod ang militanteng grupong ito sa tanggapan ng Shell sa Makati City upang tutulan ng pagtataas. Heidi Castro para sa Lingkod Bayan, DWAD. Alright, marang kayo magpunta. Gas-gas ng sapatos ninyo, gas-gas ng tsinelas ninyo. Pero dito, napapakinggan po natin na personal sa 1098 sa inyong kalapitan. Okay? Alright. Siyempre, uli nagbabalik si Jackie. Jackie, go ahead. Para naman sa Qatari Industrial Equipment, hydraulic mechanic, heavy duty mechanic, heavy equipment electrician, heavy equipment aircon technician, spare parts supervisor, transport coordinator, workshop supervisor, diesel mechanic, assistant high mechanic, assistant high electrician, assistant AC technician, assistant diesel mechanic, sales executive, and finance manager. Para naman sa Sunrise Manpower, Saudi Arabia, sa domestic helper, beautician, massage therapist, facilist, cut and sewer. Ito po yung address nila kung saan pwede niyo po silang applyan o puntahan po sa Unit 210, Valib Mansion, Building 1678, Mabini Corner, G. Malvar, Malate, Manila, in front of Music 21. Ito po ang tel number nila, 3102-779. Again po, 3102-779 at 310-6620. 310-6620. Para naman po sa mga mobile number, 0917-34-74177. 0917-34-4177. Okay. Alright. Yan po ang mga telephone number as well as yung cellphone. Mga kaibigan, kumpleto. Ito po ang parating sa atin ng Starboard International Promotions and Manpower Corporation. Additional po yan, yung sa Sunrise, Saudi Arabia, ay domestic helper. Wala masyadong kailangan ng papeles. $400 po ang sweldo niya. Samantalin niyo po itong tinapagtin ko sa inyo, walang placement fee doon. At dito naman, sa iba, meron. Selected po yan eh. At siyempre, kung ano po yung nire-required ng POE, yun lamang po. Wala pong labis. Yan. Ganun pa rin ang road. PCSO. Pusong Pilipino, pusong pangalan. Alright. Yan po mga kaibigan ng PCSO. Okay, tuloy-tuloy tayo. Dito po sa ating programa ng Bayan. Maraming salamat po sa SSS at siyempre sa PhilHealth. Ang coming soon po yung ating sponsors ng PhilHealth naman. Ayan. Siyempre, sa pagtangkilik po nila, pati sa radyo, sa telebisyon, kasama ang sponsors natin, sponsor po natin yan. Bagong-bago. At thank you po sa pagtangkilik nyo sa programa ito. Likod Bayan, Serbisyo Publiko. Alright, Jackie, upo ka muna daw, kwentuhan mo naman ako. Bago lang ito, July lang ito. Kailan lang ito lumabas, ito sakit na ito, na walang gamot. Wala talaga. Ilang araw lang at mararamdaman mo itong sintomas na ito, tigok ka agad. Matindi pa kaysa dati sakit dito sa atin. Alright, pag-usapan muna natin bago natin sagutin niya, Brother John, itong stroke. Sige, stroke, anong klaseng stroke? Marami tayong klaseng stroke. Sige. Yes, magandang hapon po muli sa mga nakikinig ng programang Likod Bayan sa Tony Pampon. So, stroke po tayo ngayon. Brother Tony, napaka-importante sa lahat na nakikinig na malaman nila ito, no? Kasi po, ang pinakamatindi dito yung rupture natin na bumabara dito sa ating kaugatan dito sa ating ulo, sa brain, na tinatawag sa utak. Yan po ang napaka-number 1. Ito po yung tinatawag natin mga causes, ano? So, may dalawa po tayong klase ng stroke, yung ischemic po at saka itong tinatawag natin na thrombosis. So, yan po ang talagang crucial, kung talagang napakalagim pag tumama sa ating mga senior citizen at kahit na, Brother Tony, yung mga bata. Kung saan, Brother Tony, nagkakaroon tayo kasi at birth. Nandiyan na po yung tinatawag ng mga doktor na aneurysm. Kumbaga, namana mo yata ito sa pogi mong doktor, pogi mong lolo, at saka maganda mong lola. Kaya, pangmayaman po ang sakit natin. So, Brother Tony, dito po sa tinatawag natin na ischemic, ito po yung tinatawag natin na blood clot. At ito pong tinatawag natin thrombosis po. Ito po yung blood clot naman dito po sa ating artery sa ating utak. So, makakaramdam po tayo dito ng tinatawag natin na mga sintomas, yung pong
weakness ng ating pisngi, mga kababayan, yung ating pong mga tuhod, at saka ito ating pong mga paraso. Kanina yung isang pasyente rito, na-stroke daw yun. Kaya hindi mo nakakita, umalis ka na eh. Ay, umalis na eh. Hindi ko lang alam kung magpapakita pa sa'yo. At ano ba ang ika nga po, ang itong procedure mo na ginagawa para dito sa mga tinamaan ng sakit na ito, stroke, di ba? Minsan kalating katawan, minsan niwi lang, minsan light lang. Ano ba talaga ang dahilan bakit nakakaroon ng stroke ng isang tao? Una, Brother Tony Falcon, yung tinatawag po mga babae, makinig po kayo, yung pong basic requirement po ng total kalusugan ng isang tao, kailangan po yung homeostasis na tinatawag, kailangan po required, yan po ang requirement. Dapat po yung ating desirable ng ating reading, ng ating tinatawag natin ng liquid sa katawan, lalo na po itong ating high blood pressure natin, saka po yung cholesterol, marami po yan. At saka po yung mga poisonic na liquid ng katawan natin, kailangan po desirable lahat yan. Unang-una po yung ating blood cholesterol, kailangan po below 200 mg po yan, ano? Deciliter of the blood, kailangan po desirable yan. So yung doon po naman sa blood pressure, kailangan po talaga ma-maintain natin yung nasa desirable level ng blood pressure natin. So ito po ay yung tinatawag natin high blood pressure classification, na may kategorya po na yan na tinatawag na optional, normal and high normal. So doon po magkakaroon po tayo ng idea. Yan po ay yung tinatawag natin systolic at diastolic po, 120/80. Optional po yan. Pag pumasok po tayo ng normal, ito po yung 130 systolic, diastolic po, yan yung tinatawag natin na nasa, ano po yan, 85. So yung pong high normal po, nasa 30/139. Pag sumubra po tayo dyan sa mga 140, 159, at pataas po yan, 180 to higher diastolic po yan, 1 or higher diastolic po, na tinatawag, yan po ay maging alerto na tayo kasamang Tony, sapagkat ang complication po yan talagang going to comatose, impairment physically, permanent paralysis at saka weakness po ng one side of the body. So, bigyan mo kami ng idea how to prevent this case, para yung mga nakikinig sa atin, ay ganito pala, para ma-prevent ko ito, magkaroon ako ng stroke. Sige. So, mga preventive po na tinatawag, kailangan po talaga magkaroon po tayo ng high blood pressure measured po na tinatawag. Ang pinakang step po dyan ay to control. Sapagkat kung sa amin po kayo pupuntang Ideolia, mga babayan, yan po pinipitik lang ni Brother Jun. Yung sodium at saka yung potassium po natin, binabalance kagad natin yan, Brother Tony Falcon, going to acclimation of good blood circulation na tinatawag. So, magluluwas So, ibig mo sabihin, without taking any medicine, nagkakaroon ng resulta yung kanilang sakit na ganyan, sa pamagitan po na binabanggit mong pitik-pitik lang, gano'n? Ganun po talaga, Brother Tony, sapagkat ang una po nga sinasabi, yung mga desirable environmental fluid ng katawan natin nagbabalance po for about 5 seconds. Kaya po yung sinasabi ko nga, sana po huwag kayong maguluhan na ito ay scam na tinatawag, sapagkat po nasa internet po tayo at talagang hinahong ko po yung talagang gusto makasaksi, sapagkat mga nakasaksi po na talaga ito, mga general pa, at saka ito talagang mga major ng PNP. Hindi, wala tayong pakialam. Ang importante rito, yung nakasaksi at nabigyan mo ng solusyon ng kanilang problema, kahit anong klaseng tao ka, lumapit sa'yo, at least natulungan mo, di ba? Sa kasamang Tony. So, sa muna, sa food, naman, ang may sasuggest mo, para maiwasan natin yung pagkain na nakakasama sa ating katawan, So, suggestion lang, ano ba pwedeng i-take ng isang individual na nakikinig sa atin ngayon? Ang talagang napaka-desirable diyan, Brother Tony, talagang iwasan natin yung mga pagkain ng mga matataba, unang meat, dairy product, and other food that are high in dietary cholesterol and fats na tinatawag. What about this manok? Okay lang? Pwede po yung mga kababayan, pwede po yung tinatawag natin mga yung pong dibdib niya, yung pong walang fats talaga. Gano'n?
po. At saka siguro mag-party ka na lang. So, ibig mo sabihin sa iyong suggestion, mabuti yung huwag na tayong kumain ng mga ganyan, no? Pati manok, huwag na tayong kumain ng manok. Anong kakainin namin? Katulad ko, may araw-araw, karne, mamoy, lahat na lang, manok, hindi na ako kakain yan. Kung talagang mga kababayan, Gulay na lang siguro, prutas. yes, talagang sakit kasi ito ng mga milyonaryo at bilyonaryo sapagkat kasamang tol kung ang sintomo talaga yung nagkakaroon ka ng confusion at saka trouble of speaking and understanding. Kumbaga, siguro gusto nang maglambing ng asawa mo, hindi ka na makasiping sa kama, o kaya talagang tingin mo sa kanya, tatlo na. Loss of balance and coordination, mga babae, makinig po kayo. At wala pong kadadahilanan na nagkakaroon kayo ng sakit ng ulo at pag-iinit po ng ulo. Yan po ay talagang pumapasok na kayo sa symptoms of causes ng tinatawag nating interruption of blood supply ng ating utak due to obstruction po yan o rupture of our arteries sa ating utak. Kaya kailangan po talaga magkaroon po tayo ng immediate solution. Huwag na po yung tayo pa'y tinatawag nila, huwag daw tayo magdoktor-doktoran. Paano? Magdudoktor ka pa kung wala kang pera. Kailangan po talaga dito sa Lungkot Bayan, Brother Tony, yung garlic po na tinutudtod ni Brother June at nilalagyan ng kaunting salt. Pero po, kaunti lang. Anong tinutudtod? Yung po ini-squeeze yan. Kung Alam mo sa ba yung tinutudtod, Jackie? Hindi Ha? po eh. Dinidikdik siguro. dinidiktik ko yan. Tapos nilalagyan po ng kaunting tubig at Kala ko kinuha kayo ng inaalaw. grapper. Ipatak ninyo yan ipatak ko lang dito sa ating nostril, sa ating pong ilong. At kung taga po kayo, may konti kayong taniman, may wine kayo ng tinatawag nating grapes or grape seeds. Napaka number 1 po yan, study na nakakalower po ng blood cholesterol at saka yung ating pong tinitina itong ating tinatawag natin na blood vessel, blood cells natin na maging pong healthy, oxygenated na tinatawag. Pero kung tayo po pupunta dito sa Likod Bayan, maghintay po kayo sapagkat talaga ang lahat po ng takbo ni Brother John, alam po yan ni Brother Tony Paul. Panay emergency po yan. Mukhang yung pasyente mo, mukhang uwi na. Brother Tony Falcon, Wala kang magagawa siguro. pinapakita ko po sa internet na tinatapakan ko na parang ahas ang mga na-stroke. Kahit po yan ay equivalent po yan ang tinatawag natin na stroke na hemorrhagic stroke type of accident. Yan po talaga yung talagang sinaluduan ako ng asawa na Marines pa. Tinatapakan ko, Brother Tony Falcon, na parang Alam mo ba, itong kasama ko dito, si Jackie, balang araw magiging doktora to. O kaya herbalist. Magaling Pwede to po. mag-research sa Pwede po. computer. At sa lahat ng bagay, napagaling to mga prutas, mga bulaklak, mga kung anong pwedeng may tulong sa sambayanan, na ito ay nakapagpagaling ng ganito, ganyan. So, Magaling ito, si Jackie. So, kasamang Tony, ang pinakang kaparaanan po talagang napaka-advisable na malaman ito ng ating mga babae. Yung conventional therapy po, yan po yung Western. At saka yung unconventional approach ng ating willpower ng Asia, yan po talaga ay parehas lang sila na napakatalin, napakagaling. Ito po yung the way to lower the high blood pressure is para po wag tayo magkaroon ng heart attack or stroke problem or incidents. Kailangan po cut down po natin yung pagkain natin ng masasarap na pagkain at saka po yung mahilig ka sa kape o sa maalat na pagkain. Kung gusto mo, tanggalin mo po yung pag-inom ko ng kape. At saka Brother Tony, yung moderate lang pag-inom ng alak. Wala nang bamoy. Wala nang karne, lahat. Mga kaibigan, pati kape, tatanggalin pa rin ni Brother June. Ano na lang, anong gusto mong inumin ko? Gatas na lang. Ito, ang pinakamaganda Brother Tony. Gatas, bawal na rin sa akin. Brother Tony, ito talaga ang number 1 na gawing wine natin dahil wala tayong grapes eh. Ito pong ginger at saka kahit po itong pepper na tinatawag. Yun ang inumin na lang. Napakagaling pong gawing alak yan. Talaga po, so that's ang high cholesterol blood natin. Kami, nag-ano ko, uminom ako sa umaga minsan ng ginger na yung sinasabi mo. Ay, sus Mario, okay, po sa katawan. Pero yung alak, pagka ginawa mo alak, matatagal na pa si Tony Falco, di bibili na lang ako ng gawa. Di ba? Anyway, okay, for the last minute, yung nice, sige, baka meron kang gusto sabihin, last word, para doon sa mga listeners natin, dito sa number 1 na programa sa Radyo Likod Bayan ni Tony Falco.
So, maganda pong pagkakataon ito, kasamang to, sapagkat nung ako po napunta talaga dito, talagang napakapagod ko po at saka hindi na yata ako pinatutulog ng mga tawag sa akin sapagkat sa inyo pong pangalan, ako po yung pinagkatiwala ng sambayanang Pilipino. Salamat po. Basta importante, Brother June, nakakatulong ka, nasa likod bayan ka. Hindi kita tatanggapin dito kung hindi tayo nakakatulong sa kapwa natin. Okay? Sige. Kami po yung matatagpuan dito sa 304 Dumlao Building, Barangay Pleasant Hills, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Na may telephone number for 544-6641 at 996-0904. Back to you, brother. Yun ang landline mo, 996 Yes. 0904. 0904. Okay. Maraming salamat. Okay, Jackie, magpaalam ka na. For corporation. Pakibanggit mo yung address nila para doon sa mga naghanap ng trabaho sa abroad. Sige. Sa ano po sila? Unit 210, Barrett Mansion Building, 1679, Mabini Street Corner, G. Malvar. Sa harap po ito ng Music 21, Malate, Manila. Alright, sana wag mo nang magitin, hindi magbabayad yun eh. Ha? Paano Hindi, wag mo na. Di bali, basta susunod mo nang wag mo nang magitin yun dahil singilin pa ako diya. O, di ba? Yan ang may starboard, bayad dyan eh. Sige, ulitin mo yung mga telephone number. Dito po sila pwede tawagan sa 3102779, 3102779, at 3106620, 3106620. Yan. Yung mobile number Hello? po nila 0917-34-74177. Ganun pa rin. Kay Divine. Okay, hindi nakapag-report si Divine. Anyway, sa araw ng bukas naman. Alright, yung partner natin nasa editing, si Bea Corpus. At siyempre, doon sa mga listeners po namin, Sister Divine, maraming salamat po sa text ninyo. At mabuhay ka. God bless sa inyo lahat.